ko, pero ito'y sakto lang sa kwento na may batang dahilan. Umara! Araw ka lang magaling. Di ba ganyan pag yun si client. Lupas. Kamis mo? Pandakan. Pandakan, Manila? Kasi malapit lang kami sa ano, sa gumagawa sa iba. Okay naman, quality naman yung iba. Nipis na ng roots. Yo, magandang araw mga kap, kamusta kayong lahat? Kung mapapansin nyo sa mga nakaraang videos natin ay hindi na muna tayo nagbo-voice over. Bale, nauubusan na rin kasi ako ng idea kung ano ba yung mga sasabihin sa dami-dami ko na rin kasing videos. Yung mga sinasabi natin ay halos paulit-ulit na lang din. Sa dami ko na rin naman kasing videos, halos isang taon na rin tayong gumagawa ng mga video or vlog about dreadlocks. Nasabi ko na naman yung mga kailangan kong sabihin o kailangan nyo malaman. Kaya sa ngayon may bagong format ako na sinusubukan kung saan papasilip ko sa inyo yung mga mangyayari sa araw ko bilang artist simula hanggang sa matapos yung isang araw. Dun sa bagong format na sinusubukan ko, hindi naman siya masyado talaga na-highlight yung clients na ginagawa natin. Mostly ang pinasisilip ko dun ay yung mga mangyayari sa umpisa hanggang sa matapos yung isang araw ko bilang artist. Sa ganung format nga ang pinasisilip ko na sa inyo mismo yung personal na buhay ko bilang artist. Pero okay lang, subukan lang naman natin maiba lang sa mga dati nating ginagawa. Pero dito kasi kay client, iba kasi yung session natin dito. Kailangan natin gamitan ng voice over para mas mapaliwanag ko sa inyo kung ano ba yung magaganap sa session na to. So, bali yung client nga pala natin ay si Sir Joven at nagmula pa siya ng Pandakan, Manila. So, may 3 months old dreadlocks na si Sir at ibang artist yung gumawa sa kanya, Manila-based artist. Tapos, 17 pieces at makakapal talaga. Makikita nyo naman sa umpisa ng video na to ay sobrang tataba ng dreadlocks niya. So, unang tip na mabibigay ko sa mga clients na naghahanap ng artist or balak nyo na makipag-deal sa isang artist, dapat tanungin nyo kung ilang pieces ba yung ikakabit sa inyo. Hindi katulad dito kay Sir. Ito kasi si Sir, gusto niya magka-dreadlocks, so humanap siya ng artist na marunong gumawa. Then, ang budget niya dito ay 4,000 pesos. Wala naman silang usapan ni artist na bilang na ikakabit sa kanya. So, hindi rin natin masisisi si artist kasi 17 pieces yung kinabit niya worth 4,000 pesos. Below minimum talaga siya. Katulad din naman na sinasabi ko sa mga clients ko dito sa shop na may personal warranty naman yung mga clients natin. In case na may back job tayo, gagawin natin yan. Katulad din ng artist na gumawa kay Sir, binigyan siya ng 1-year warranty para sa dreads. December 31, 2024 nga pala nila ginawa ito at wala pang 1 week bumalik siya sa artist na yon para ipaayos kasi hindi siya satisfied sa ginawa. Then, sabi sa kanya 2024 pa natin ginawa yan, 2025 na ngayon, so expired na. At doon na nga sila nagkaroon ng pagtatalo ni client at ni artist hanggang sa naglabas na ng cellphone si artist at binidyohan na raw siya. So, yun. May balak na rin si artist i-post siya sa Facebook kaya tumigil na rin to si client kasi ayaw rin naman niya ng gulo, hindi naman gulo yung pinunta niya doon So ang ending nga pala nun nagsorry na lang to si client, nag-move on na lang siya, nag-ipon na lang siya ng pera na sapat para makapag-deal siya sa artist na gusto niya at yun, napunta nga siya sa atin. Dito sa session na to, tinatanong niya ako ni client, sabi niya, ano ba yung take ko dun sa ganung scenario? Kung pinost ba siya or pinost niya si artist, ano ba yung magiging reaction ko bilang artist din? Ang sabi ko dito kay client, magiging hati yung opinion ng mga tao dyan sa social media kasi below minimum kasi yung 4,000 para sa dreadlocks. May ilan dyan na magsasabi na deserve mo lang yung 17 pieces kasi below minimum na may binayad mo Yung iba naman dyan, makikisimpat siya na syempre, hindi mo naman basta-basta pupulutin yung 4,000 pesos tapos 17 pieces, ilang linggo mo lang mapapakinabangan. Nung kinuwento sa akin ni client yun sa chat pa lang, syempre naawa naman ako dito kay client. Pero kasi ang dami namang artist doon sa Maynila na pwede mag-solve ng problema nito ni Sir.
So ako naman bilang artist na nasa malayo, nagbigay lang din ako ng deal na pwede kong i-offer sa kanya. Pero hindi naman ako nakikipag-agawan sa ibang artist kasi sabi ko nga ang dami mong choices dyan. Sabi ko na lang dito kay Sir ako na yung bahalang bumawi do sa artist na yon. Kumbaga yung nagastos mo doon kalimutan mo na lang, mag-move on ka na lang, isipin mo na lang discounted mo yon sa akin. Binigyan ko rin talaga siya ng discount sa session na to. Bali marami nga pala tayong tinrabaho dito sa buhok ni Sir. Kinalas natin yung 17 pieces, in-dreads natin siya, tas in-resection natin from 17 to 40 pieces. Naging mahaba yung session na to at nakakapagod. Pero syempre, ginawa natin sulit yung dayo ni client kasi from Pandacan, Manila pa talaga to si Sir dumayo sa atin dito sa Lipa, Batangas. So, hindi ko na nga pala babanggitin ang pangalan ng artist na gumawa dito kay Sir kasi hindi naman to para mag-raise ng awareness at ayoko rin naman ma-take nyo bilang negative tong video na to. Baka isipin nyo ginawa ko to para manira, hindi naman yun na intention. So, dito sa video na to, ang gusto ko ipakita sa inyo from 17 jumbo dreadlocks ay ginawa natin siya 40 pieces cord size dreadlock extensions. So, dito ko na nga pala tatapusin to video na to. Makikita nyo naman yung transformation ng buhok ni Sir. So, dito pakikita ko na yung resulta ng gawa natin dito kay Sir Joven all the way from Pandacan, Manila. Maraming salamat sa panonood. Dito ko natatapusin tong video na to. Para sa mga interested clients dyan within Batangas, ang shop ko po ay located lang sa Lipa City, Batangas. Open po tayo for home service kahit saan. Gumagawa po tayo ng dreadlocks, afro curl, braids, and cornrows. Meron po tayong Facebook, YouTube, and TikTok, The Dreadlocks Factory.